Na po minsan merong isang kwento tungkol sa isang misyonaryo, isang pari. At siya po ay na-assign sa isang malaking isla. Meron po siyang katulong, isang assistant, isang batang lalaki. Kasama po niya, nagbabahay-bahay sila sa kanilang misyon. Pangangaral, pagtuturo tungkol sa ating pananampalataya, at pagtuturo po sa katotohanan ng banal na kasulatan. Pero nung minsan po, sila po ay ginabi na sa kanilang paglalakbay. Buti na lang po, may nakita silang isang bahay. At sabi po nitong pari, makisalilong tayo, no? Ay makitulog dito sa bahay. Dahil ginagabi na. So kumatok po sila dito sa bahay. At pagbukas, ang nakatira po isang tatay, ang padre de pamilya. Nakikiusap po na makitulog itong pari kasama ng kanyang assistant, itong maliit na bata, dito sa kanilang tahanan. Pero sabi po nitong tatay, Father, pasensya na po. Maliit lang pong bahay namin, puno na po kami dito. Kasama ko po dito yung aking asawa, itong dalawang anak ko, may alaga pa kaming aso. Kung okay lang po sa inyo, doon na lang po kayo doon sa kulungan ng aking baka. Ito pong pare, hindi naman po siya maselan. Sabi po niya, sige po. No? Wala pong problema po sa akin. Kaya sumunod po sila dito sa tatay at pagkakita po nila ng kulungan nitong baka, nabigla itong pare. Bakit? Sobrang laki po ng kulungan. Hindi man po kulungan bahay talaga. At tinanong po nitong pare, ilan po ang baka nyo? Sumagot po ang tatay, isa lang po. Bakit ang laki po ng kulungan niya? Bahay na. Father, kung hindi nyo po natatanong, mahal na mahal namin itong alagang baka namin. Bata pa lang po yung mga anak po, talagang inalagaan na nila. Bawat umaga, siya pong nagbibigay ng gatas sa amin. Pag ako po'y nagtatanim sa aking bukirin, siyang katulong ko. Mahal na mahal po namin ang bakang yan. Ayaw po namin siya napapagod, ayaw po namin siya na-stress. Kaya ginawa po namin, maluwang yung kanyang tahanan para mas marami siyang maibigay na gatas sa amin para may lakas siya. Na may lakas siyang maibibigay sa amin pag kami nagtatrabaho. Kaya kung okay lang po sa inyo dahil maluwang naman, diyan na lang po kayo mahiga kasama ng aming alagang baka. Sige po, sabi naman po nitong pari. At nagpalipas po sila ng gabi. Kinaumagahan, nung paalis na po itong dalawa, sabi po ng pari dito sa assistant niya, sandali, babalik ako. So hinintay po ng bata itong pari. Pagkabalik nitong pare, tumatakbo po siya. Sabi po niya dito sa bata, bilisan mo, tara, bilisan mo, takbo ka. Tumakbo po sila. At paglayo na po nila, huminto sila, nagtataka po itong bata. Sabi niya, Father, bakit bumalik ka doon sa bahay? May nakalimutan ka ba? Bakit ba tayo tumatakbo? Sumagot po itong pare, sabi niya, huwag kang maingay, ha? Huwag mo sasabihin ito kahit kanino. Pinatay ko yung baka nila, sabi. Bakit niyo po pinatay? Hindi niyo po ba narinig, sabi ng tatay, mahal na mahal nila yung baka. Siyang nagbibigay ng gatas sa kanila, katulong nila, katuwang nila pag nagtatrabaho siya doon sa bukid. Bakit niyo naman pinatay? Ang bait-bait sa atin, pinatulog na nga tayo. Pagkatapos ganyan pa yung gagawin niyo. Huwag kang mag-alala, sabi po nitong pare. Dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa kanila. Magtiwala ka. Tignan mo man. Pinabayaan po nitong bata. At nagpatuloy po sila doon sa kanilang misyon. Pagkatapos po ng isang taon, sa hindi inaasahan na pagkakataon, napadaan muli sila doon sa lugar kung saan sila nakitulog. Ayaw pong umimik nitong bata. Baka maalaala po nitong pare.
Baka pag sila ay napadaan doon, makilala sila nitong tatay, baka sila ay patayin dahil pinatay po nitong pare yung alaga nilang baka. Pero sabi po ng pare, naalala mo, last year nandito tayo. Natatandaan mo yung nakitulog tayo kasama pa nga natin yung baka? Ayaw po sumagot ng bata pero sabi niya, opo. Ayaw mo ba? Bisitahin natin sila. Tingnan natin kung ano na yung kalagayan nila. Sabi po nitong bata, Father, sigurado ka? Di po kayo nagkakamali sa desisyon nyo? Sabi po ng pare, hindi. Tingnan natin, kumustahin natin sila. So pumunta po sila dito sa bahay. At pagkakita nila, wala na po yung maliit na tahanan. Malaking bahay na po, isang mansyon na. At sabi po nung bata sa kanya sarili, ay salamat sa Diyos, wala na yung pamilya dito. Sigurado, iba na yung nakatira dito. Baka dahil sa sobrang paghihirap, binenta na nila yung kanilang lupain, umalis na sila. Salamat sa Diyos, walang mangyayaring gulo. Pero pagkatok po nitong pari dito sa bahay, pagkabukas po ng pintuan, yung tatay, yung padre de pamilya, siyang nandoroon po sa malaking bahay. At sabi niya, ikaw! Nanginig po yung bata. Kala po ng bata, susuntukin itong pare. Sabi niya, Father, ikaw! Yung last year na nakitulog dito sa amin. Opo, sabi nung pare. Alam ginawa nung tatay, niyakap niya yung pare. Sabi niya, Father, salamat po, salamat po. Nagtataka po itong pare, pati itong maliit na bata. Tinatanong, bakit po kayo nagpapasalamat? Ano po ba nangyari? At kinwento po nitong tatay, naalala niyo po, last year nung nakitulog kayo dito, pagkaalis niyo po, hindi ko po maintindihan, hindi namin maintindihan, bakit misteryosong namatay yung aming baka? Talagang iniyakan po namin, nagluksa kami, tinatanong namin, nagdarasal kami sa Diyos, Lord, bakit mo naman pinabayaan na mamatay itong source of income namin? Itong mahal namin na alaga sa nagbibigay ng gatas, siyang katuwang namin pag nagtatrabaho sa bukid. Bakit po? Pero pagkatapos po naming umiyak, naalala ko na kayo ay nakitulog dito at sabi ko sa aking pamilya, dito pa lang natulog yung pare. Banal na tao yun, mabuting taong yun, mabuting tao siya. May dahilan ang Diyos. Hindi naman hahayaan ng Diyos na magkaroon tayo ng masamang karanasan na hindi natin ikakabuti. Kaya nga po, sabi nitong tatay, dahil wala na po akong gagamitin sa aking pagtatanim sa bukirin, naalala ko po, marami kami mga kapitbahay, kinausap ko sila. Kung gusto nilang makipagtanim sa amin, hinayaan ko po sila, pero sabi ko, bigyan kami ng porsyento pag sila ay aani na. At yung nga po, tuwang-tuwa yung mga kapitbahay ko, nagtanim sila, nung tumubo, binigyan kami ng porsyento, nung ani, sobra-sobra naman po sa pangangailangan namin. Ang ginawa namin, yung sobra po, ay dinala namin sa palengke, nagtinda kami, nagnegosyo kami, nagkaroon kami ng kita, nagkaroon kami ng pera. Dito po, naisipan namin na pagawa yung aming bahay. Iniwan po namin yung maliit na bahay, yung dating bahay nung kulungan ng aming baka, siyang ginawa namin na bagong tahanan, at ito na po ang kalalagayan namin ngayon. Father, salamat po. Dahil yung pagdating nyo dito kahit na namatay yung aming baka, napakalaking pagpapala at blessing sa amin. At umalis po yung pari kasama yung assistant niya, yung maliit na bata. Nakangiti. At sabi niya, tingnan mo na. Kung hindi ko pinatay yung baka nila, hanggang ngayon, naghihirap pa rin sila. Ano ang dahilan bakit hindi sila umaasenso? Yung bakang yun. Yung bakang yun ang may kasalanan ng lahat. Parang sinisip-sip, kinukuha
lahat ng atensyon nila. Siyang naging balakid ng kanilang pag-angat, ng kanilang pag-unlad. Kayo po, ano po yung alagang baka nyo? Tayong lahat meron. Hindi literal na baka, pero ano ba yung bakang mahal na mahal mo, na iniingatan mo, inaalagaan mo? Yung iyong paniniwala. Baka sa iyong pag-iisip at pag-uugali, yan ang nagiging balakid ng iyong paglago sa buhay. Sometimes we are so in love with our beliefs that we do not know that they limit our potential. We have to kill them. You have to remove them. Kamukha po na sinasabi ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, gumamit siya ng simbolo, mga binhi na inihahasik, itinatanim. Hindi ito mamumunga, lalago, kung merong balakid. Marami ang balakid at sagabal sa paglago at pamumunga ng salita at grasya ng Diyos. Meron daw bato, merong init ng araw, merong mga hayop, mga ibon, meron po mga tinik na halaman, madamo, sukal na damo. Pero habang nandiyaan ang mga bagay na yan sa iyong buhay, masasakal ang kabutihan na pwede mong ipakita. Hindi lilitaw at mamumunga ang kabanalan na pwede mo naman ipakita. Ano po ang nagiging sagabal para maging mabunga ang iyong buhay, lalong-lalo na ang iyong buhay pananampalataya? Unang-una na po dyan, ang inyong lungkot dahil sa inyong mga problema. Ang isang taong nalulungkot, sarado ang isip at tumitigas ang puso at damdamin. Meron pong isang nanay na lumapit sa akin. Nagpapasalamat, sabi niya, Father, dahil po dun sa mga homily niyo, pinapanood ko bawat gabi, nare-relax po ako. Salamat po. Malaking tulong po sa akin ngayon dahil kaming mga magpapamilya, may pinagdadaanan kaming problema. Doon na lang po ako kumakapit sa mga sinasabi niyo. Pero hindi ko po ba maintindihan, Father, sabi po nitong nanay. Pag pinapadala ko po dito sa aking anak, yung mga homily niyo, galit na galit. Sabi niya, Mama, huwag mo na nga pinapadala sa akin itong mga homily na ito. Bayaan mo ako. Father, ang gaganda po ng mga mensahe niyo. Bakit nagdadabog, buwisit na buwisit itong aking anak, galit na galit? Ano po ang dahilan? Kasi may lungkot sa kalooban. Tandaan niyo po yan. Pag may lungkot ka, minsan, yun na lang ang gusto mong tignan, yun na lang yung iyong hinahawakan, yun na lang iyong pinagmamasdan. But beware, when you nurse your pain will never go away. Try to nurse your pain. Alagaan mo yung lungkot mo. Ano mangyayari? Lalakas yan. You have to kill your pain. If not, your pain will kill you. Amen? Patayin mo. Ano man yung masama at masakit na karanasan mo, kung hindi, sa palagi mo pag-iisip, panunumbalik, pagre-rehearse, paulit-ulit na lang, unti-unti kanyang papatayin. Manghihina ka, mawawalan ka ng buhay. Isa pa po na naglilimit sa atin, pumipigil sa ating pag-unlad, yung ating pag-aalala sa mga bagay-bagay sa ating buhay.
Sabi po nila, pag pumunta kayo sa Japan, lalong-lalo na sa Tokyo, napakaganda. Ma-amaze po kayo. Una, dahil po malinis. Pangalawa, ang gaganda po ng mga building. Pero sabi po, itong isang Hapon na nakatira doon, yung nakikita mong liwanag, sa likod nun may dilim. Behind the lights, behind the beauty, there is darkness, there is ugliness. At ano daw po yun? Yung hindi po natin nakikita, marami sa mga Hapon nagpapakamatay sa pagtatrabaho nila. Minsan po umuuwi na lang sila, 11:30 ng gabi. Kaya para makatulog po ang karamihan sa kanila, anong ginagawa nila? Umiinom. Napakarami din po ang nadidepress, nagpapakamatay doon sa Japan. Ano ang kulang? Mahinang-mahina po ang pananampalataya doon. Marami po sa mga tao hindi po naniniwala sa Diyos. Pero tingnan niyo po, dahil yung paniwala nila, kailangan kumita ako, anong nangyayari sa kanila? Yung kanilang trabaho, pinapatay sila. Minsan kailangan din po, patayin nyo yung trabaho nyo. Amen? Huwag nyo pong papatayin yung mga empleyado nyo, kaya yung boss nyo, ha? Anong ibig sabihin na patayin mo yung trabaho mo? Magpahinga ka naman. Magbakasyon ka naman. Ang problema sa atin, marami sa atin, ang problema ng napakarami sa atin, hindi marunong huminto. Hindi marunong magpahinga. Kaya dahil napaka-busy natin, kahit na nakahiga ka na, umaandar pa rin ang iyong isip. Sa kakaisip, tandaan mo, hindi ka bibigyan ng mas maraming buhay, mas maraming lakas ng iyong trabaho. Yan ang humihigop ng lakas mo. Maaaring bibigyan ka ng pera sa pagkain, sa inyong tahanan. But again, do not see your work as your life. We were not created to work. Amen? We were not created only to work. Magtrabaho ka, pero matuto kang magpahinga. Patayin mo sa isip mo. Kakaisip. Kung hindi, ikaw ang papatayin yan. Anong kailangan mong alisin sa iyong pag-iisip, sa iyong damdamin, na nakakapatay sa iyong kaluluwa? O kaya nakakapatay sa iyong relasyon, ugnayan sa iyong pamilya? Meron din pong isang misis nagkukwento siya. Kinausap na niya yung kanyang mister. Kinonfront na niya doon sa kanyang pagbababae. Alam niyo po ang sagot nitong lalaki? Sabi niya, alam mo, ang pambababae ng mga lalaki, normal yan. Normal yan. Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Bakit? Isa lang yung babae ko. Ang dami kong kakilala dyan, 5 yung mga babae nila. Ako isa lang. Libangan ko lang yun. At tandaan mo ito, kung gusto kong magbago, magbabago din ako. Hayaan mo ako, wag mo akong pipilitin. Tanong ko po sa inyo, magbabago pa kaya itong kanyang asawa? Mahirap. Mahirap na mahirap. Bakit? Sa kanya palang meron ng balakid, meron ng sagabal, meron ng pumipigil sa pag-usbong ng grasya at ng kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po, tayong lahat nung ginawa tayo ng Diyos mabuti. Kaya nga masasabi natin, gamit ang larawan ng Panginoon, tayong lahat, mataba at mabuti tayong lupa. Ang nagiging problema lang, nagkakaroon ng dumi, nagkakaroon ng balakid. Linisin natin, alisin natin. At yung mga sukal na damo, yung mga tinik, patayin nyo. Kung hindi,
kayo ang masasakal niyan at hindi lalago at mamumunga ang salita ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Pag binigyan mo ng puwang, espasyo, ang grasya ng Diyos, ang kanyang salita sa buhay mo, anong matatanggap mo? Buhay at espiritu. Because that is what we believe. That is what we read in the Bible. Your words, O Lord, are spirit and life. Kaya dito sa misang ito, tayo'y magpatulong. Bigyan tayo ng lakas. Anong kailangan mong alisin, patayin? Unahin mo na yan. Para pag naging malinis ang iyong isip at puso, matanggap mo ang kanyang salita, ito'y tumubo at mamunga na makakatulong sa iyong pamumuhay at magiging daan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen. Gusto mong wag makalimutan? Kahit na ng asawa mong nagtaksil sa'yo, kahit na magkaroon siya ng ibang pamilya, kahit ng anak mong balasubas na walang respeto sa'yo, kahit ng kapatid mong walang malasakit sa'yo, kung gusto mong makapaghiganti sa kanila, yung higanti na hindi mo sila gagawa ng masama, yung gagawan mo po rin sila ng maraming mabuti. At yung marirealize nila sa huli, bakit ito ang sinamahan ko? Ibang magmahal ang misis ko. Ibang magmahal ang asawa ko. Bakit ko pinagpalit ang magulang ko sa mga kaibigan ko, sa mga kabarkada ko? Ibang magmahal ang mga magulang ko. Gusto mo makapaghiganti sa taong nakakalimot ng halaga mo? Magmahal ka pa rin ng sobra. Kasi kapag ang tao nagmamahal ng sobra, walang ibang makagaganti sa kanya. Hindi mo kayang gantihan ang taong nagmamahal ng sobra. Kaya sino ang gaganti sa taong nagmamahal ng sobra? Ang Diyos. Tampok sa ating unang pagbasa ang mga karakter ni Noemi, Ruth at Orpah. Magbilas po sina Ruth at Orpah, samantalang si Noemi ay biyanan nila. Pare-pareho na silang mga biyuda sa lugar ng Moab, kung saan napadpad noon pansamantala ang pamilyang Hudyo ni Noemi. Doon na nga nakapangasawa ang dalawa niyang anak na lalaking Hudyo sa katauhan nga po ng mga babaeng sina Ruth at Orpah. Kaya naging magbiyanan, magmanugang ang tatlong iyan. Hanggang sa mabiyuda na nga po si Noemi. Sumunod namang nabiyuda sina Ruth at Orpah. Noong panahon yon, kawawa ang mga biyuda sapagkat lalo na sa kultura ng mga Hudyo, nakasalalay ang halaga ng mga babae sa lalaki. Lalo pat wala siyang anak na lalaki. At ganon ang kaso ng tatlong ito. Kaya hindi po pwedeng magsama-sama na lamang sila sa lugar ng Moab at walang gawin ang kahit isa. Pare-pareho silang nganganga. That is why naisipan ni Noemi na bumalik na ng Bethlehem, ang lugar ng mga Hudyo. Nang mabalitaan niyang wala ng tagutom noon, isinama niya sina Ruth at Orpah, ang mga manugang niya, pumayag naman yung dalawa. Kaya lang, naisip ni Noemi, teka, ako nga lang pala ang Hudyo, Moabita o mga dayuhan ang aking mga manugang. Mahirapan sila kung sila'y sasama pa sa akin. Hindi na sila makakapag-asawa, lalo pat ang Hudyo ay hindi naman ganun kadaling nakikirelate sa mga hindi Hudyo tulad nina Ruth at Orpah. Kaya hindi lang sinabihan, inutusan pa niya ang mga manugang niya na wag nang sumama sa kanya. Dalawang magkaibang reaksyon ang natanggap ni Noemi. Una, yung reaksyon ni Orpah. Pumayag ito. Hindi na nga siya sumama sa biyanan niya. Ikalawa, yung reaksyon ni Ruth. Sa kabilang banda, si Ruth ay nagpumilit sumama sa kanya. Sa dalawang reaksyon na ito, mga kapatid, parehong tama, pero mas may tama. Parehong mabuti, pero mas may mabuti. Walang masama sa ginawa ni Orpah. Napaglingkuran naman na niya ang biyanan niya. May sariling buhay din naman siya. Besides, inutusan siya. Wag na kayong sumama. Sumunod lang siya. Kaya walang masama sa ginawa ni Orpah. Okay? Pero dakila at mas mabuti, mas maganda yung ginawa ni Ruth sapagkat sumama pa rin siya
sa biyanan niya. Yung ginawa ni Orpha ay ginawa na din ni Ruth. Pero hindi nagtapos doon. Dinagdagan pa niya. Hindi niya tinapos ang obligasyon niya kay Noemi na biyanan niya. Kaya kahit na walang masama sa ginawa ni Orpha, mas mabuti ang ginawa ni Ruth kesa sa kanya. Kung i-relate po natin ito sa ating mabuting balita, ito yung sinasabi ni. Sapagkat sinamarize ni Kristo ang lahat ng mga batas ng mga Hudyo sa dalawang magkaugnay na batas. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Batas ng pag-ibig. Kung susumahin mo ang batas ng mga Hudyo, aabot sa halos 700 lahat. Isipin po ninyo, nang i-zero in, i-summarize lamang ni Kristo ang lahat ng mga batas na ito. Nag-concentrate lamang siya sa isang batas. At ito yung batas ng pag-ibig. Ang sabi dito, sa batas ng pag-ibig, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises. Na para bang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kung wala ito, walang kwenta ang batas. At kung susunod kayo sa batas, dapat ito ang pangunahing guide nyo, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Because love is the fulfillment of law. Ang pagmamahal o pag-ibig, ang kaganapan, ang kukumpleto sa batas. Sapagkat kapag tayo sumusunod sa batas sa ngalan ng pag-ibig, higit pa sa hinihingi ng batas, higit pa sa nire-require ng batas, ang ating pakikita, ibibigay, ipararamdam, ipamamalas. Ganyan ang ginawa ni Ruth. Katulad ng sabi ko sa inyo, walang masama sa ginawa ni Orpha. Sa ngalan ng batas, sa ngalan ng katarungan, naka-fulfill siya. Pero si Ruth, sa ngalan ng pag-ibig, yung ginawa ni Orpha, ginawa na niya. Yun ang sinasabi ng batas. Yun ang ina-expect sa kanya. Pero dinagdagan pa niya. Sinulit pa niya. Kumbaga, sakto lang. Pero yung ginawa ni Ruth, sobra. O isipin po ninyo, ano ang sabi ni Ruth kay Noemi? Kung saan ka magpunta, doon din ako pupunta. Kung saan ka maninirahan, doon din ako maninirahan. Ang bayan mo ay pakikisamahan kong maging bayan ko. Ang mga Hudyo, kahit hindi ako Hudyo, pakikisamahan ko ng mga kababayan ko kahit hindi ako Hudyo. At ang Diyos na sinasamba mo, Diyos ding sasambahin ko. Ay, matindi. Pwede namang kung saan ka magpunta, ako ay pupunta. Kung saan ka manirahan, ako ay maninirahan. Yung mga kapwa mo Hudyo, kahit hindi ako Hudyo, pakikisamahan ko. Pero hanggang doon lang, ayun. Kasi parang ganun lang din ang ginawa ni Noemi na biyanan niya. Di ba napadpad sa bayan ng Moab? Nang mapadpad sa bayan ng Moab, ang isang Hudyo na si Noemi, kung saan nakatira si Ruth, doon siya nanirahan. Kung ano ang mga kababayan ni Ruth, pinakisama ni Noemi. Pero mukhang hindi niya sinamba ang sinasamba nilang mga Diyos-Diyosan. Sobra na. Pero tingnan po ninyo ang ginawa ni Ruth. Yung hindi ginawa ni Orpha, maging ng biyanan niya, ginawa niya. Sobra. Minsan nasabi ko na sa sermon ko, di ba? Ibang magmahal ang taong mapagmahal. Kulang ang salitang sobra. Paano mo makakalimutan? Paano mo i-ignore? Paano mo set aside? Paano hindi mo manonotice? Paano hindi mag-stand out yung mga taong ganyan? Parang ganito lang. Noon po ako'y nasa Baguio, patay ang lola ko. Ang lola kong ito ay taga Nueva Vizcaya, Solano. Actually, hindi ko po ito direct na lola. Kapatid lang ng lola ko. Okay? Kaya pwede na ako hindi pumunta. Kasi nga, mayroong kaming week-long retreat sa Baguio. Hindi ko naman kasi diretsyong lola. At kung pupunta naman ako, ang pinakamalapit na ruta from Baguio to Vizcaya, yung Ambuklao Road na yon. Nakaw! Sabi ko nga kay Father Pope na nakadaan na doon, kabayan, okay ba yung daan? Ang sabi nung kabayan ko, lalo na kapag gabi daw, magdasal ka na lang. Di natakot na ako. Kasi talagang bangin ang iyong hulugan. Maltagal na sigsag.
napakahabang bituka. Tapos, magta-travel ako gabi pa. So, pwede na talaga ako hindi pumunta. Isa pa, kung ako'y mapupunta, Baguio, Biskaya, ibabalik ako dito ng alas 5 sapagkat may pakumpisal ako, may misa pa, tapos may susunod pa ring misa. Hassle. No? Kaya, pwede na talagang hindi pumunta. Dahil ako'y nasa Baguio naman, obliged kaming mag-retreat kasama ang obispo. Pero alam ninyo, hindi ako natahimik. Hindi ako matahimik. Kaya nagpaalam ako kay Bishop, pinayagan naman ako. Kahit hindi ko direct na lola. Kasi isipin po ninyo, kung hindi ko naman direct na lola, bakit ako mag-aakasaya ng panahong pumunta ng Biskaya? Dahilan, iba si Lola Nene. Hindi ko siya direct na lola, hindi rin naman niya ako direct na apo. Ganun lang naman yon, vice versa. Hindi ako anak ng anak niya, anak lang ako ng pamangkin niya. Pero ibang klaseng pagkalola ang naramdaman ko sa kanya. Baka nga yung ginawa niya sa akin, higit pa sa ginawa ng aking tunay na lola. Sabi ko nga sa sermon ko, nandun pa yung ibang mga kapatid ni Lola. Nung una, nag-aalangan akong sabihin sa sermon ko kasi baka may magtampo. Pero totoo naman mabait silang lahat. Yung mga kapatid ng lola ko, pati yung direct na lola ko. Pero sa kanilang lahat, nag-stand out siya. I mean, yung obligasyon niya sa akin, na hindi naman niya ako direct na apo, ibinigay na niya, nilampasan pa niya. So, paano mo matitiis? Paano mo masa-set aside? Paano mo hindi pupuntahan kahit delikado man? Paano mo makakalimutan? Katulad lang din yan, halimbawa, pareho mong mahal ang mga magulang mo. Meron nga tayong kakilala. Halimbawa, yung ama, nagloko, mahal pa rin niya. Ganyan naman ang nakakahanga sa mga anak. Okay yan, ayos yan. Pero aminin mo sa sarili mo, kahit mahal mo sila pareho, iba yung magulang mo, alam mong naging faithful at nagsumikap, nagsakripisyo talaga para sa inyong pamilya. Tama namang walang paborito dapat sa mga anak, ha? Dapat talaga pantay-pantay ang pagtingin nyo sa mga anak nyo. Pero, di mo maiwasan. Kasi iba yung isang anak mo. Kasi hindi sumasagot sa'yo. Kasi minamahal kang talaga. Napaka-expressive, napakalambing. At higit sa lahat, kahit may sariling pamilya, binibigyan ka pa rin. Inaalala ka pa rin. Di ka natitiis. Kahit ikaw na lang halos ang lagi niyang hinihingan. Komportable siyang manghingi sa'yo. Komportable kang manghingi sa kanya kasi sa lahat ng anak mo, siya yung hindi mo mararamdamang sinusuma yung binibigay sa'yo. At siya rin yung anak mo na hindi ka pa humihingi, pinibigyan ka na. O paano mo hindi maituturing na iba? Paano mo hindi masasabing iba yung anak kong yan? Sige nga. Ikaw mismo nagtataka pare-pareho mo silang pinasuso, pare-pareho sila ng pinakain mo, pero iba, mas mahal ka. Pare-pareho mong mahal ang mga kapatid mo, ayos yan. Pero hindi kita masisi kung iba yung pagtingin mo sa isang kapatid mo, alam mong may pinakamalasakit sa'yo. Yung hindi ka tinitingnan bilang kaaway, kakumpetensya, yung hindi nagseselo sa'yo, at hindi mo rin mapagselosan kasi kahit siya yung binibigyan ng pagmamahal ng mga magulang mo, ibinabahagi naman niya sa'yo. Iba yung kapatid mong yan, di ba? Pare-pareho mong mahal ang mga kaibigan mo, pero sino mag-stand out para sa'yo? Yung kaibigan mong talagang nandyan para sa'yo. Oh, di ba? Hindi masasamang tao yung hindi iba. Kaya lang, pare-pareho lang sila. Hindi sila masamang tao, pero pare-pareho lang sila. Ang binibigay ay sakto. Kaya iba yung nagbibigay ng sobra. Mag-stand out talaga. Makikita mo talaga, mapapansin mo talaga, at hindi mo makakalimutan talaga. O tingnan po niyo si Orpha. Meron ka bang narinig, katrabaho, kaklase, kapitbahay, pangalang Orpha? La. Merong sikat, si Ofra, pero hindi Orpha. In fact, ang sabi sa isang trivia, ang pangalan talaga niya na ibibigay sa kanya ay Orpha. Pero nagbago yata ang isip. Hindi ko alam kung sino. Sabi, wag nang Orpha. Ang hirap tandaan. Ang hirap kasing bigkasin. Kaya ginawang Ofra. Kapatid, do not be an Orpha. Wag kang maging si Orpha. Yung sakto lang ang bibigay mo, yung hindi mo sosobrahan kahit papaano, madali kang makakalimutan.
at magiging kaparehas ka lang din ng iba dyan. On the other hand, tingnan mo si Ruth. Meron tayong mga kakilalang ang pangalan ay Ruth. Meron tayong Song of Ruth. Wherever you are, I will go. Parang ganon. Kantahin na lang natin mamaya. At naging maganda ang buhay ni Ruth. Kung ipa-fast forward natin yung first reading, alam po ninyo, napunta sila ng Bethlehem, lugar ng mga Hudyo. Sabi ni Ruth kay Noemi, kukuha ko ng sobrang ani. Kasi ang mga Hudyo, kapag umani na sila, yung mga sobra, hindi na nila kukunin para na yun sa mga nangangailangan. So si Ruth ay pumunta sa isang sakahan. Napakalawak ng sakahan. Kung bakit ang kanyang napuntahan ay pag-aari ni Boaz. Yung magkakagusto sa kanya ay isang Hudyo. Mag-aahon ng buhay niya financially at ng buhay niya spiritually. At alam niyo, ang isang magugustuhan ni Boaz tungkol sa kanya, ang sasabihin ni Boaz sa kanya, hanga ako sa iyo. Kasi pwede mong iniwan yung biyanan mo, inalagaan. Paraphrasing this, hanga ako sa iyo kung magmahal, hindi sakto, kundi sobra. Akalain ba ninyong ang nakanotice lang ng pagmamahal niya ng sobra ay tao? Yung blessing na yun, galing sa Diyos yun. E biruin mo, napakalaki nung sakahan, ekta-ektarya. Abay, ano yung tsamba? Hindi. It was God working in Ruth's life. Kasi kapag ang tao nagmamahal ng sobra, walang ibang makagaganti sa kanya. O sige, yung magulang mong nagmahal sa'yo ng sobra, nagantihan mo? Hindi. Hindi mo kayang gantihan ang taong nagmamahal ng sobra. Kaya sino ang gaganti sa taong nagmamahal ng sobra? Ang Diyos. Kasi ang Diyos, kapag gumanti, siksik, liglig at umaabot. Basta huwag kang pasusubok sa Kanya. Huwag kang magmamahal ng sakto. Magmahal ka ng sobra. Tingnan po ninyo, magsisimbang gabi na naman. Alamang basahin na naman natin yung Talaang Kanan, Family Tree of Jesus. Natatandaan niyo yun? Ama ni ganito, ama ni ganon, ama ni ganito, puro ama. Wala pang nanay yan. Kasi nga ang kanilang kultura ay makalalaki. Kaya ang binabanggit lang ay mga lalaki. Pero bukod sa iilang babaeng binanggit, katulad ni Maria, babanggitin ang pangalang Ruth. Kung babasahin nyo ito, kung ifa-fast forward nyo, wala na kayong maririnig na pangalang Orpha. Wala na. Pero ang pangalang Ruth, maririnig at maririnig nyo. At kasama pa sa Talaang Kanan ni Kristo. Ayaw natin ang nakakalimutan tayo. Ayaw natin yan. Gusto natin naalala tayo, na-offend tayo kapag nakakalimutan tayo. Gusto mong wag makalimutan? Kahit na ng asawa mong nagtaksil sa'yo, kahit na magkaroon siya ng ibang pamilya, kahit ng anak mong balasubas na walang respeto sa'yo, kahit ng kapatid mong walang malasakit sa'yo, kung gusto mong makapaghiganti sa kanila, yung higanti na hindi mo sila gagawa ng masama, yung gagawan mo po rin sila ng maraming mabuti. At yung marirealize nila sa huli, bakit ito ang sinamahan ko? Ibang magmahal ang misis ko. Ibang magmahal ang asawa ko. Bakit ko pinagpalit ang magulang ko sa mga kaibigan ko, sa mga kabarkada ko? Ibang magmahal ang mga magulang ko. Gusto mo makapaghiganti sa taong nakakalimot ng halaga mo? Magmahal ka pa rin ng sobra. Kasi maikukumpara kanila, hindi kanila makakalimutan. At lalong hindi ka rin makakalimutan ng Diyos. Sapagkat ang langit ay the best. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. That's heaven! Ibig sabihin ng quote na yon, the best ang heaven. Sapagkat the best ang Diyos. The best lang din ang napupunta ng heaven. Di ba sabi ng atin, Panginoon, kung ang kabanalan mo ay katulad lang ng kabanalan ng mga scribe at pariseo, you will not enter the kingdom of heaven. Hindi ka lang sa hindi makakalimutan ng tao. Kahit na ng kaaway mo, hindi ka niya makakalimutan. Tandaan mo, hindi ka rin makakalimutan ng Diyos. Kapag nagmamahal ka ng sobra, hindi ng sakto. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pangdiriwang na ito.
Người có nhớ tôi không hỡi người, đừng làm tôi sao xuyên đến nay. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát hỏi đưa cũng đã 7 năm rồi hỡi người, em có nhớ những đêm anh chờ đợi em trước khiêng nhà anh đón đưa em, từng đêm thương nhớ người. Giờ đời em trở về anh ướt lệ đêm thao thức vì em. Ánh dương kia sẽ tắt nơi đây, biết đâu em sẽ về để thắp sáng nỗi buồn. Nơi cuối đường ta sẽ thấy được nhau em ơi. Từng ngày chờ mong bao đêm trong bóng người, người có nhớ tôi không hỡi người, đừng làm tôi sao xuyên đến nay. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi Kung kayo po ang tatanungin, ano ang hihilingin mo sa Diyos kung pagbibigyan ka niya? If God asked you whatever you want, whatever you wish, God will grant you that prayer. What will you ask God? Isa lang po ha. Bawal din po na humiling na bigyan kayo ng 100, 1,000 wishes. Kung pipili ka lang ng isa, kakaloob ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Ano yung hihilingin mo? Ano yung sasabihin mo sa Diyos? Ang hirap po, no? Kasi ang dami nating gusto. Yan yung isang problema. Pero kung pipili ka lang ng isa, ano kaya yon? Bago po kayo sumagot, 2 bagay lang ang gusto kong tandaan niyo. Una, na ang bawat pinipili natin may bunga. All of our choices have a consequence. Kaya nga, bago ka humiling, bago ka pumili, bago ka magdasal, pakaisipan mo. Because there are no choices without consequences. Lahat ng ating pinipili, siguradong may resulta, may bunga, may kahihinatnan yan. Meron po akong kakilala, hinihiling sa Diyos, Lord, pagod na pagod ako, pahinga naman. Yun po yung dasal niya. Alam niyo po yung nangyari? Na-aksidente siya. Nakapagpahinga. Yun lang nga, nasa hospital. Meron din po akong kakilala. Ano po ang hiniling sa Diyos? Lord, bigyan mo naman kami ng pera. Kasama po ba? Hindi. At ang daming pera. Limpak-limpak. Sobra-sobrang kayamanan ang pinagkalob ng Diyos sa kanila. Anong nangyari? Ito pong kanyang asawa, dahil maraming pera, kumuha ng number 2. Binahay, binabayaran pa yung bahay nitong kanyang kalaguyo. Binigay naman Pero tingnan niyo po, the money has corrupted husband. Meron din po akong kakilala, di naman po masama ang dasal niya. Lord, sana naman sama-sama kami. Ano po nangyari? Nagkaroon ng pandemic, naalis sa trabaho. Ayun, sama-sama po. God granted the wish. God granted the prayer. So, before you ask God anything, be aware of that. Whatever you choose, there is a consequence. But secondly, remember this, that not all of our choices can fulfill us. Not all of our desires can complete us. Hindi ibig sabihin, pinagkaloob ng Diyos sa iyo, masaya ka,
ganap ka na, wala ka ng problema. Di po ba? Ito pong aking ina, nung nag-aaral po ako ng pagpapari, isa lang po ang dasal niya. Lord, sana po huwag niyong papabayaan yung anak ko matapos po siya sa pagkapari. Yun po yung kanyang palaging dasal. Pag nagsisimba, pagtitirik ako ng kandila, pagdadasal ako kay St. Jude, awa naman po ng Diyos, natapos po ako ng pagkapari. Aba, hindi pa pala tapos yung pong dasal niya. Sabi niya, Lord, sana po yung aking anak na babae magkaroon ng isang boyfriend na mabait. Aba, pinagkaloob naman, mabait. Tapos po, hindi pa pala natapos. No? Ano yung dasal? Lord, sana po ikasal na sila. Kinasal. Di pa pala tapos. Lord, sana po mabuntis na. Nabuntis. Lord, sana po magkaanak na. Nagkaanak. Ngayon, ang dasal, Lord, sana po matapos yung aking mga apo. Never ending. Di po ba? Tingnan niyo po, pag pinagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi naman ibig sabihin na tapos na. May mga binibigay ang Diyos sa atin, pero tingnan niyo po kung anong epekto sa ating kaluluwa. We are left unsatisfied. Kung hihingi ka sa Diyos, siguraduhin mo yung ipagkakalob niya sa iyo ay yung gagawin kang kompleto, gagawin niyang ganap ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa. Ano ba yung ibibigay ng Diyos sa iyo na hindi ka lang magiging masaya, magiging kapang payapa, at mapapabuti ka pa? Ang hirap po, no? Ano kaya yung bagay na yon na mahihingi natin sa Diyos? And to help us to choose, we go back to the first reading. Ang ganda po ng unang pagbasa. Kasi tinuturuan tayo kung paano ba pumili, kung ano bang sasabihin natin pag tayo ay nananalangin at humihingi sa Diyos. Ito yung kwento ni Haring Solomon. God asked King Solomon, what do you want? I will give you. Dito sa buong mundo, ipagkakalob ko sa iyo. But see, what did King Solomon ask the Lord? Pwede po niyang hilingin na mahaba ang kanyang buhay, malusog na pangangatawan. Pwede po siyang humingi ng mas maraming kayamanan. Pwede daw siyang humingi na patayin yung kanyang mga kaaway. But beyond all of those, he asked the Lord, Lord, give me a discerning heart. In other words, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan. Napakatalino nitong si Haring Solomon. Dahil alam niya, kung wala siyang talino, wala ding kwenta yung kanyang hihilingin sa Diyos. Sa pamamagitan ng talino, hindi siya magkakamali sa kanyang buhay. Kaya nga po tignan nyo, no? Sa mga pelikula, pag nagkakaroon ng ideya yung isang tao, ano po yung lumilitaw sa ulo niya? A light bulb, isang ilaw. Yan po ang pinagkakalob ng karunungan, katalinuhan sa atin. Liwanag. Ano ba dapat ang daan na ating hakin? At makikita niyo po yan. In Proverbs, it says that wisdom is to our souls. And when we have wisdom, our future is secure and our hope is alive. Yun lang yung mahalaga sa atin, hindi po ba? Na alam natin kung saan tayo pupunta, ano yung gagawin natin dito sa mundo, kung ito ba ay angkop, tama at karapat dapat. Kaya nga, ito po yung habilin ko sa inyo. Bago po kayo humiling ng kahit ano sa inyong buhay, ask first for the grace of wisdom. Dahil pag meron kang katalinuhan, hindi ka magkakamali sa iyong pagpili. Hindi natin maaalis ang mga pagsubok ng buhay. Hindi naman ibig sabihin na pag meron kang nararanasan na hirap, mapighati, mga suliranin, ikaw ay nagkakamali. Kasama sa buhay natin ang mga hirap. Pero kahit na ikaw ay naghihirap, kung alam mo kung saan papunta ang iyong buhay, saan papunta ang iyong kaluluwa, sa kaluwalhatian, sa kalangitan, sa kapayapaan ng Diyos, ikaw ay magpupursige, ikaw ay magtsatsaga. Napakaganda po ng sabi ni San Agustin, that patience is the companion of wisdom. Pag meron kang karunungan, meron ka ding tiyaga. Nung hiniling ni Haring Solomon ang karunungan, ano po ang nangyari? Dumating po, sunod-sunod ang pagpapala sa kanya. Binigay ng Diyos ang karunungan,
pero may kasama. Isang magandang pangangatawan, dumami pa ang kanyang kayamanan, naging pa siyang mas makapangyarihan. Ang mabuting balita sa atin, ang katalinuhan, ang karunungan ay nagkaroon na ng laman. Wisdom is not just any thought. Wisdom is not just any idea. For us, wisdom has become incarnate in Jesus. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, pag malapit ka kay Jesus, pag nakikinig ka kay Jesus, pag si Jesus ay buhay sa iyong buhay, magiging maayos din ang iyong paglalakbay sa buhay na ito patungo sa susunod na buhay. Bago ka humiling sa Diyos, yan ang ating sabihin, yan ang ating pagdasal. Lord, give me wisdom. Bigyan mo ko ng katalinuhan. And I say to you, whatever you are experiencing, any chaos, any problems, they will be solved sa tulong ng Diyos, sa Espiritu ng karunungan.